selos. Masakit. Masakit. Una, nag-resign ka sa trabaho, natalo ka, wala kang babalikan. So maghahanap ulit ako ng trabaho. Although may mga consultancy ako. Back to zero. Back to zero. Ang masama doon, wala talaga. Red. Nakakaya, ang ATM ko, ang laman. Literal ko lang. 1,000 piso. Oo. Graduate ako ng law eh. Lagi ako nakabarong. So, 2013 after that, I ran for barangay chairman sa barangay ko. Again? Against the incumbent. Na hindi na ako ang bida. Kasi 6 years na akong wala. Yes. Good thing, yung mga tao, siguro dahil sa itinanim ko, gaya ng mangyayari kay Yorme, pag may itinanim ka talaga, pag bumalik ka. Ayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. This is Channel Reds. Kasama ko po si Boss ng Bayan. Siyempre, kasama natin yung senador natin na vlogger, Mark Senador. Now, Mark Senador na. So, ngayong araw po ay nandito tayo sa Gedli. Huwag natin i-mention itong lugar na to. Secret hideout to eh, ni Congressman eh, ng ating Distrito 4. Congressman JTV Villanueva. Kamusta ka? Ito, magandang araw sa inyo. Mabuti naman at ayos na ayos. Kamusta naman ang buhay Team Vampire? Vampire eh. Ang Yorme's Choice kasi Team Vampire. Bakit vampire? Gabi na nagising eh. Tama. Pag araw medyo trabaho lang. Pag gabi umiikot eh. Tama yun. So ayan, ang unang tanong natin. Sino nga ba si Kong Joel? Well, magandang katanungan yan kasi hindi ko nababanggit ito sa mga patawag eh. Dahil because of yung limitation sa pagsasalita namin, hindi mo na kailangan maisingit. Kaya itong pagkakataon nito maganda yan. Well, si Joel JTV Villanueva nanggaling sa baba rin, kagaya ni Yorme. No? Ibig sabihin, nakaranas din tayong mag-aral sa pampublikong eskwelahan, kagaya ni Yorme. Tayo nung bata tayo, palipat-lipat tayo ng bahay kasi nangungupahan lang kami. Literal. Si JTV nakaranas na nasunugan sa edad na 10 taong gulang. No? Talagang wala kaming naisalba. Talagang yung experience na naninirahan ka dito, aalisin ka ng kasera, kung hindi kayo makabayad, umalis kayo dyan. Isigawan yung nanay mo, wala kang magawa sapagkat estudyante ka. Ang laging kaharap ng nanay ko ay Bombay. Sapagkat araw-araw, naguhulog siya doon. At sa hiya ko, minsan kinausap ko nanay ko, sabi ko, Ma, nakakahiya naman, laging Bombay ang kaharap dito. Wala na lang siya nagawa, kundi lumuha. Sinabi sa akin, pagdating ng panahon, naging magulang ka, malalaman mo. Nang magulang, gagawin lahat. Mabuhay lang ang pamilya. Kaya ako, naranasan kong pag-aralin yung sarili ko eh. Naging working student ako sapagkat hindi kayang tustusan ang nanay ko yung pag-aaral. Lalo na nag-aaral ako ng abogasya. Sabi ng nanay ko, kailangan mag-concentrate ka sa pag-aaral. Nakapangasawa na ako noon. So ayoko nang iasa rin. So kailangan ko magtrabaho, pero at the same time, gusto ko ipagpatuloy yung pag-aaral ko na tinapos ko. Sariling kayo. Sariling kayo. Kaya pinapahalagan ko yung edukasyon talaga. Kaya maraming dagok na dumating sa ating kagaya ni Yorme. Kahit magpahanggang ngayon dito sa session hall. Maraming gustong bumaksak tayo, maging failure tayo. Especially nung nag-decide tayo sumama kay Yorme. Kaliwat kanan ang gusto na hindi maging successful dito sa tinatahak si JTV. So, kanina, sinabi mo kanina ko yung pag-aaral. Anong school ko ba nag-aaral? Nung ako ay kinder, nag-aaral ako sa Geronimo Elementary School. Geronimo Elementary School. Pero nung grade 1, nilipat na ako ng nanay ko sa katabing eskwela nito, yung Moises Salvador Elementary School. Bakit ako nilipat? Kasi yung dalawang kapatid ko na matanda sa akin, sa Moises, nag-aaral. Ang uniforme nun iba eh.
kulay blue yung short nun eh. Doon sa Geronimo, khaki. Dahil walang magmamana nung pagliliitan ng dalawang kapatid ko, kailangan ako ilipat para hindi nabibili ang nanay ko. Ako magsusuot. Galing ng nanay. Para makatipid. Oo, pati damit. Pati Galing ng damit. nanay. Sa hirap ng buhay. So, yung buhay ko, titingnan natin sa ngayon, sa sitwasyon ngayon. Ano bang pinagkaiba noon kaysa ngayon? May pinagkaiba siguro, hindi kagaya noon na nakakaranas tayo ng hindi rin makakain. Sabi ko sa mga anak ko, hindi nyo naranasan kumain ng nagsisinangag lang kami. Ang ulam namin, kape. Kape. Minsan, yung bang yung gatas na powder, lalagay sa ibabaw. Mga ganon. Yung toyo at saka mantika, haluin mo sa platito, kukutsarahin mo, isasabay mo sa kanin na mainit. May adobo ka na. Wala lang karne. So, natatawa yung mga anak ko. Totoo ba yan? Oo. Hindi nyo naranasan na maliligo ako, maghihigib ako sa poso para panghigib. At lagi nilang pinagtatawanan, yung hindi nila naranasan na nasa banyo, habang nagsasalok ako ng tubig sa timba. Butas yung kisame namin eh. May bumaksak na daga doon sa may... may bumaksak na daga doon sa may balde. Hindi ko alam. Kapag gano'n ko, patay yung daga sa iba. Tatatambo talaga. Ngayon, kahit paano, may shower sila. May sarili silang kwarto. May aircon ng kwarto nila. Kami hindi. Sa isang sala, doon kami natutulong magkakapatid. Nanay ko, kapatid ng babae sa kwarto na maliit. Kaming 3 lalaki sa sala. Yung panganay sa may sopa. Kaming 2 nung kapatid ng lalaki sa banig. Wala pang ganong magnanakaw nun eh. Bukas ang pinto para pumapasok yung hangin. Open air. Open air. Katabi pa namin yung aso doon. At yung sopa namin, lasog-lasog. At pag may dumating na tao, kakatok, Aling Linda. Pagkatok ko lang, gigising, tayo kayo, may tao. Lipat kayo sa kwarto. Kanya-kanyang una. So, ganun. Hirap talaga. After college po, anong naging trabaho niyo na after? Well, after nung college, pagka-graduate ko ng political science, nag-apply ako sa mga fast food. Yung uso dati. Nag-apply ako. Nung nag-apply ako sa may fast food chain, wala akong susuot na pang-interview. Nanghiram ako ng polo sa kaibigan ko. Maliit sa akin yung kaibigan ko. Hanggang tenga ko lang. Pero naman ng polo, i-interview ako sa Max. Sige, nanghiram ako. Suot ko yun. Alas lumabas na yung pusod ko sa... Basta nakapolo ko. Basta polo? Basta polo. Siyempre, aharap ka, interview ka ng manager. Basta polo. Ang dilema lang kasi pag nag-a-apply ka sa mga ganon, pag nakita ang kurso mo, anong kurso mo? Political science. At that time, usong-uso yung mga rally-rally. Baka naiisip ng mga manager noon, baka mag-union-union to ha. In other words, hindi tayo natanggap. Sabi ko, tuloy ko na lang yung pag-aaral ko sa abogasya. Kaya nagtuloy ako ng pag-aaral sa abogasya. Nagtrabaho ako sa Korte, sa Branch 44 sa Pasay. Pero prior to that, nagtatrabaho ako sa Baclaran. Meron isang building dyan, Cellwave Company. Nagbebenta ng Beeper 150, yung mga dating pocket bell. Ang cellphone nun, kala mo pangkaskas ng yelo. Malaki. Literal. Ang mahal. Mahal at that time kasi ang halaga nun 60,000. So pumapasok ako sa mga company para magbenta ako nun. Yung bang pag naka-cellphone ko na that time, nakakotse ka eh. Ang laki nung cellphone mo naman. Hello, mayaman yun ah. Ang laki eh, may lalagyan eh. Yun ang naging trabaho. Parang sales agent. Sales agent. Yun ang trabaho natin. Habang nagtatrabaho ko doon muna, sasakay ako ng LRT. Pagkatapos ng trabaho ko, papasok ako sa eskwela. Ganun. So, paano ka kung napasok sa politics? O sa public, bilang public servant? Well, nung nagtatrabaho na ako sa korte, kinausap ko yung judge. Permanent ako eh. Permanent item. Clerk 3. Mag-i-election ng barangay. So sabi ko dun sa judge ko, Judge, mag-i-resign po ako. Bakit? Tatakbo po kasi ako barangay official, barangay chairman. Sabi sa akin, ha? Sigurado ka ba?
ang dami naghahanap ng trabaho dyan para makakuha ng permanent na trabaho. Ikaw, bibitawan mo itong permanent na trabaho mo. Nag-aaral ka pa. Tapos para lang sa isang posisyon na walang kasiguruhan kung mananalo ka. Ako, Judge, parang gusto ko pong, magsilbi eh. Although at that time, barangay kagawad ako eh. Pero nandun yung takot. Sapa na rin ako. Well, hindi ko inisip yung mawawala sa akin pera. Parang, sige, I'll take the challenge na tumakbo akong barangay chairman at the very young age, at the age of 25. Oh. Halos di sila Sabihin, nagkakalayo ni Yorme. Pag natalo ako sa pagka-chairman, wala akong trabaho. Maghahanap ulit ako. Pero pag nanalo ako sa pagka-chairman, hindi naman mabibigay ng pagka-chairman yung sahod ko naman bilang regular na empleyado ng korte. Kasi at that time, ang sahod namin is 1,000 a month bilang barangay chairman. 3,000 quarterly. At yung mga nakukuhang additional, wala. Ang additional namin parang 6,000 quarterly. All in all, I receive only 10,000 in 3 months. Hindi sapat para bumuhay. So talagang Sakripisyo. sakripisyo talaga. Pero that time, that amount of money, that kind of amount of money, malaki na, di ba? Hindi. 3 buwan pare. 3 buwan yun. So, paano pinagkakasya? Well, alam mo na, yung aking wife is a physical therapist. Kaya nung nanganak siya, after just 3 months or 6 months, iniwan niya sa akin yung panganay ko. Siya na yun. Nag-abroad siya. Pero ito naman, hindi porket nasa abroad siya, umasa ako. Kaya siya nag-abroad kasi meron siyang magulang na gustong balikan ng suklian, siyempre. May pinagawang bahay sa Cainta, yun ang turistusan niya. Binila niya ng sasakyan. Pero ako, hindi ako nagpabili sa sasakyan. Alam ng kapitbahay. Kahit nasa abroad ang asawa ko bilang physical therapist, wala akong sasakyan, nangungupahan ako. Pinauna ko na magbayad siya ng utang sa magulang niya. At paaralin yung mga kapatid niyang nag-aaral pa. Ako on my own. Masyado ako ma-pride eh. Masyado ako ma-pride. Gusto ko ako pag-aralin ko yung sarili ko. Kung may papadala siya, para sa bata. Kaya nung sumunod kami sa Amerika, after I won as barangay chairman, sumunod kami. Siguro mga 6 months pa lang akong chairman. Sumunod kami sa Amerika nung anak ko na less than 1 year old. Pagdating doon, ang ganda ng buhay Amerika eh. Ang ganda ng sapatos nun, ma. Medyo mahal yan. $100 yan. Ano mo yung mga, alam mo, iba tayo. Natin, $100 lang. Pero sa kanila, so, nung doon kami sabi niya, mag-stay ka na dito. Mag-stay ka na dito. Mag-stay na kayo ng bata. Sabi ko, hindi, babalik ako sa Pilipinas. Pa, magkano ba sahod mo ito? 3,000 quarterly. And she's earning at that time 150,000 pesos a month as a physical therapist. Kaya pinatutulong niya. Talagang tinutulungan niya magulang niya, kapatid niya. Na hindi ako nakikipag-compete. Kasi yung sinasabi ni Yorme, yung utang na loob, dahil magulang mo pa to. Of course, paano pipigilan to? Basta ako, sabi siya, basta ako may peaceful ako. Basta ako may kikiam ako, okay na ako, buhay na ako. Happy na. So yun, to make the story short, nasa Amerika kami, 4 months, bumalik ako. Pagbalik ko sa Pilipinas, tuloy na pagiging barangay chairman, sumaside ako ng mga private na trabaho, consultant, sa Lapids, pumasok ako, private. Pumasok ako dyan, corporate secretary, tsaka ako eh. Wala akong sasakyan ha, pumapasok ako sa may nagtahan, naglalakad ako sa tulay na nagtahan, na nakabalat, na nakabarong. Nilalakad kaya mainit, pati pa uwi. Tapos sa sideline ako sa corporate secretary sa Alabang. Wala yun. Talagang gano'n. Then after a year, pinabalik ako ng wife ko sa Amerika. Bumalik ulit kami ng bata, ng panganay ko. Pagbalik doon, sabi niya, mag-stay na kayo dito, kukuha na ako ng green card or working yan. Nagtalo na kami. Sabi ko, hindi ako. Bubuhayin ko kayo. Ano sasabihin ko, buhayin mo kami? Nandito ang buhay sa Amerika. Nandito ang buhay. Hindi. Mayabang ako na ma-pride. Hindi. Babalik tayo din. Kaya ko yan. Otherwise, talo kami. Yung wife ko submitted herself sa akin. Ayaw syempre kami magkahiwalay doon. Sumama siya sa akin. Sabi niya, sige, sasama ako ha. Pero after ilang months, babalik ako dito. Okay.
Namuhay kami, nag-rent kami ng isang maliit na apartment. Naubos yung savings namin. Andun na yung mga pagsubok. Nagkasakit yung anak mo, no? Nauubos yung pera mo. Wala na pumapasok eh. Yes, sir. Doon niya nakita na yung aking sako hindi sapat. Bitin. Away. Kakatokin ka ng mga kusino. Chairman, ganito po, di kami nakabayad sa Meralco. Baka pwede. Yung tinatago mong konti, ibibigay. Hindi sa krimisyon. Kaaway kami lagi, is oras ng gabi, So, yun yung mga pinagdaanan namin. Pero, binalik ko siya dito. Lalo ako nagsumikap. 3 trabaho ang pinasukan ko private. All at the same time, ng pagiging barangay chairman ko. Umaga, tanghali, paiba-iba ako ng trabaho. Doon na kami nakaranas ng kahit paano. Yung meron kang umaga, tanghali, merienda, una. That's it. Ngayon, tinatanong mo kanina ng pagbaba ko yun. Kahit paano ngayon, may midnight snack ka. May midnight snack pa. But what is important, talagang sinuong mo yung baba para marating mo ito. From Naimir, na nangungupa-ngupahan ka, hanggang sa makaipon-ipon kami ng paunti-unti. Well, thank you sa pride. Yung pride na yun. Well, thank you sa pride at sa nagtuma. Tiwala sa sarili. Talagang ano ako pag hindi ko na gusto yung ginagawa ko, I tend to give up that thing. Pero mahaba PC mo. Well, hindi pising pera ha. Pising pasensya at yung panalangin. Ako kasi I talk law, but I never become a lawyer. Yun ang aking frustration sa buhay. Pero sa personalidad mo, nakikita pa rin yung pagiging law. Well, because ginamit mo yung pinag-aralan mo. Ang kulang lang naman sa akin, Tuldok Well, God has reason siguro kung bakit hindi. Siguro kung naging full-fledged lawyer tayo, hindi, wala tayo sa politika. Nag-ibang pananaw natin. Sabi nga lagi ni Yorme, lagi ko tinawag si Yorme, ang Panginoon alam kung saan ka dadalhin. And do not doubt Him. Lahat ng mga pagsubok, frustrations mo, siya nakakaalam kung saan ka dadalhin. Ito ang matindi doon. When I resigned as barangay chairman after serving 10 years, incumbent ako, presidente ako ng barangay chairman. Okay? Nag-resign ako kasi lumalaki yung anak ko. 2 na. Hindi ko pwede pag-aralin at sahod sa barangay. So I resigned as barangay chairman when Yorme became a vice mayor. Hindi ako nag-apply kay Yorme. Despite of the fact na tinulungan ko siya, alam ni Yorme ito. Yorme called me up as vice mayor. Well, tulungan mo ako ha. Trabaho ko dito sa akin. You know what I told him? Boss, thank you po. Pero boss, nag-apply na po ako sa iba. I applied sa Bureau of Immigration. Despite the offer of Vice Mayor Isko Moreno at that time. So, on my own again, after helping them, hindi ako yung pagkapanalo, boss, baka pwede naman. Kasi nag-resign ako So, pag nag-resign ako, lalapitan mo yung mga dapat malapitan. Sige, tama. Pero humanap akong trabaho. Nagtrabaho ako sa Bureau of Immigration. And doon, magandang kita, magandang sahod, nakapag-ipon tayo. Ipon kami mag-asawa. So, after another more than 3 years sa Bureau of Immigration, I resigned again. Red, Mark, I resigned again. Ang ganda ng opportunity, ang ganda ng kita, nagkaroon ka ng kotse, nakapag-ipon ka, nakabili ka ng konting para sa bahay. So, hobby niya yung resign, no? Hobby. Hindi naman gusto. May hinahanap ka. Nakukulangan ka pa rin. Yung mission niya. Hindi sapat. Speaking of mission hindi mo na-realize until such time nandun ka sa position you're earning that much. Ang ganda ng position mo. May kotse ka, may Kumbaga postura stable na yun, Kong. Stable. Ang ganda ng kitaan. That time, hindi pa dream job yun. Well, okay ka na. Okay ka na. But all of a sudden, 2010 or 2011, I went to the office of Vice Mayor Isko Moreno. Sabi, boss, kamusta? Ako, boss, papaalam sana ako. Ano ba yun? Boss, gusto ko sana tumakbong konsihal kung may islam ko. Doon pa lang nakita ko na yung connection namin ni Yorme. Na si Yorme, despite of hindi kami araw-araw nag-uusap, walang si Yorme yung taong naaalala kanya nung panahon hindi siya si Isko Moreno. Naalala niya yung tulong mo nun.
Remember, naging vice mayor siya, hindi naman ako pupunta. Nasa immigration ako. Yorme is vice mayor na. Kumikita ako, papadala ako kay Yorme tsaka kay Boss Danny ng video kay uso dati yan. Papadala akong 3 video kay sa office of the vice mayor. Kanino galing to? Kay Joel po sa immigration. Para mapagamit mo, mapairam sa mga para-barangay. The same with Boss Danny. Boss Danny is running for congressman. I donated all of those. Meron akong konti Yabang di ba? Akin na sana yun. Meron din naman silang pera Pero still, mas baka makatulong. Kaya nung humingi ako, sabi niya sa akin, sagot sa akin ni Yorme, I still remember, dito siya nakaupo. Yan ako. Boss, baka meron po isla. Ano ba sagot niya? Hindi niya sagot na pag-iisipan ko. Matagal ka nang hinihintay ng grupo, Sige, ikot ka na. Ikot ka. Boss, thank you po. Sa haba ng time. Pare, until now, kung darating tayo kung bakit nung nagkapili ang bakit ako kayo. That's one. Kung sinabi niya, ikot ka na, ikot na. Taka na. Joel Villanueva lang ako. At that time, 2013, ang mga magtatakbuhan is Edward Maceda, DJ Bagachi, Joe Quintos. May pangalan. May mga pangalan na kalsada Asawa ni Louie. May mga names Asawa ni Louie, tapos si Arlene, asawa ni Mayora, si Fox, and sino pa isa natin? At ako yung pang-anim. So kung titignan mo yung anim, huyu. Kung andala ko lang, meron akong edukasyon. Chairman ako dati. Presidente ako ng chairman. Pero kung babanggitin mo yan, Maceda, Bagachi, Quintos, Lacuna, Chua. Mga palyar na yan Wala pang JTB, si Joel Villanueva. Eto na, bago maging opisyal na, maging maline up ako, ang daming pumunta kay Yorme. And these persons talk to me, sabi, lakas mo kay Isko Hindi pa siya Yorme nun Kay Vice bakit? Pumunta ako, nag-a-apply ako. Ang sabi sa akin, pasensya na. Napangako ko na kay Joel. Another one came to his office, malaking tao. Bakani. Si Congressman Ruby. Approaching him, asking for 1 seat for his daughter. And you know what Vice Mayor Isko Moreno told me? Pasensya na ako. Napangako ko na kay JD. Another one, the husband of the incumbent congresswoman at that time, asking for that single seat na nireserve sa akin. Congresswoman Tricia, yung kanyang husband na si Buboy David, inaarbor. And you know what Vice Mayor Isko told her? Sorry, Congresswoman, na-reserve ko na kay JTB. Kaya yung sinasabing yung laway na sasangla, I can attest to that. Despite of, pwede ako sabihin well, wag ka na muna Wala ka naman panalo Unang-una, wala ka naman pera. Hindi ba wala base sa survey? Talon-talo ka dito. Totoo yung sinasabi niyang literal na he wants to give somebody or someone an opportunity. Yung kagaya nung nangyari sa kanya. And I ran. And akong konting ipon. Immigration, I resign Pagtingin ko sa ATM ko, ito wala nang laman. Magastos First week ng campaign, nagpagawa ako ng 10,000 tarpaulin na poster na ang liit lang ganyan. Hindi yung 2x3 para makatipid. Mahal pa yan 1 week pa lang, pinapagalitan ko tao ko nagkakabit Ano yung kinakabit? Ba't kinakabit mo isa kasama ko? Boss, wala na po tayong poster. Ha? Ba't yung sinasabi? Okay. So when I asked my mga kasamahan ko, ubusan agad ako Bakit ilan ba pinagawa mo? 10,000, ang dami. 10,000? Kami nga 60,000 pinagawa. 60,000 ba? Doon ko naranasan. Doon yung parang kang kandilang nauubos na wala na. May hinihingi sa'yo, wala kang maibigay. Kasi yung darating ka sa tao, ang daming tao. Kasi ulit kaway. Paglapit ko, hindi pala ako kinakawayan. Sila Bagachi pala, sila Maceda.
Kapakilala, ay siya JTV, lumatap ka kami. Ay, opo po. Tapos maririnig, oy, salamat ha. Salamat sa tulong. Fighting spirit. Then, pagdating ng 2013, out of 19, I placed 13. At least. I lost. Masakit. Masakit. Pero Una, nag-resign ka sa trabaho, natalo ka, Budget wala mo. kang babalikan. So, maghahanap ulit ako ng trabaho. Although may mga Back to zero. consultancy ako. Back to zero. Back to zero. Ang masama doon, wala talaga. Red. Nakakahiya, ang ATM ko, ang laman. Literal ko. 1,000 piso. Oo. Graduate ako ng law eh. Sagad. Lagi ako Sagad. nakabarong. Oo. So, 2013 after that, I ran for barangay chairman sa barangay ko Again. against the incumbent Mm. na hindi na ako ang bida. Kasi 6 years na akong wala. Yes. Good thing, yung mga tao, siguro dahil sa itinanim ko, Hindi ka kagaya ng mangyayari kay Yorme, pag may itinanim ka talaga, pag bumalik ka, kahit hindi ka nakita o nakasama ng 6 years, iboboto ka nila. I won. So, 2013, this is the second time na ikikwento ko ang by being grateful to Yorme. 2013, I won as barangay chairman. Wala akong plano tumakbo sa liga. Ang inaasam ko, bumalik ako doon sa SPPS, sa manang punong barangay. Where I headed, naging presidente ako. Gusto ko ayusin. But, eto, yung president ng liga no at that time, si Councilor Pillion, called me up and sabi niya, pare, usap tayo. And the good news was, Vice Mayor Isko Moreno want me to be the Vice President of Philip sa liga. Without me asking for it. Alam ni Isko, natalo ko. Siyempre, basura na ako eh. Siyempre, Vice Mayor si Vice. Iba na yung kanyang circle. Kami mga leader, akong kandidato, basura na ako. But naisip niya pa ako. Naisip niya pa ako. Sabi niya kay Ipe, kay President, JTV, huwag niyong iiwanan to. Kasi mula noon to, hindi to bumitaw sa inyo. Very loyal to. Okay. Naging Vice President ako, takbo ako, nanalo ako. Then 3 years na yon, nagsimikap tayo, marap tayo sa barangay, bigyan tayo opportunity. 2016, election na naman. Ayoko nang tumakbo. Trauma eh. Election. Ang pera eh. Sabi nga siya, barangay chairman ako, naglalakad ako dyan. Makikita ko yung mga brad kong abogado. Brad, kain tayo. Sige na pare, busog ako eh. Barong ako eh. Puta ka na, baka manlibre ako. Baka hindi aabot yung 500 ko. Tapos siya, Pexman yan. Tinitiis ko yun. Alam ko, pagpunta ko ng SM, wala na sila. Pupunta ako doon, 1:30 o'clock, panigurado, wala na nanananghalian ako mga kasabay doon. Para kumain ako ng hamburger doon sa Jollibee. See? So, yun na. So, 2016, wala akong intention to run. Walang budget. And then, sabi ni Yorme sa akin, tumakbo ka ulit. Ako, boss, hindi ko na po. Okay na po, supportan lang po ako sa iyo. Tumakbo ka. You know what he told me? Naniniwala ka ba sa ako, boss, yung pasandigan natin. Kaya ka tumawag kasi gusto mo magsilbi, di ba? That's why you try. Why are you giving up your dream? Mas dito po kaya in terms of ganito. Na-trauma po. Yuran, mananalo ka. Tama. Yuran, mananalo ka. Tapos. Good thing, si DJ tumakbong congressman. Si Sahel tumakbong congressman. Bumakante, nagbukas yung pintuan. Halo ako nagsumikap. Nanalo ako. Pang-anim. Nung nakita kami, sabi sa akin, niwala ka na. Boss, thank you. Konsyal ka na. Ay, salamat. Konsyal na ako. Magagawa ko na yung mga plano ko. Pucha na pare, after 2 months, sinipa kami ni Erap. Yun na yun. Wala na bang katapusan ito? Anong puta naman. Parang ang buhong buhay ko. Gano'n na. Okay na eh. Na-flat pa yung gulong.
Biglang Ang umilalim. bilis naman nun, no? And you know the consequences pag hindi mo kakampi ang mayor. Ah, The mayor then kept on calling me. So, nakalito. Anong kailangan mo? Of course, pag merong first termer ka, isipin mo, survival ng career mo. yes. Ano pang bibigay mo sa solicitation? Ano pang iikot mo? You know that? Pero ako, siguro ganun lang ako tumanaw ng utang na loob. Kagaya ng sinasabi niyo, ang utang na loob walang katapusan panghabang buhay. Forever yan. Hindi ko pa iniisip na tatakbo si Yorme pagdating ng panahon. Ibinigay ko na yung sarili ko na. Dito ako. Siguro kaya kami tinanggal kasi because of Yorme. Dahil iniisip baka tumakbo eh. So bakit ako hihiwalay? Kung ang plano ng boss mo meron pala after 3 years mo. So bakit ko isasanglay yung sarili ko na pagdating ng panahon, boss sorry ha, kasi tinulungan ako nitong mayor eh. Ayoko magkaroon ng ganun. Di bali nang ako maghirap. Huwag ko lang pahirapan yung sarili ko pagdating ng panahon. Ito yung pride. That's another. Again. Ilan lang empleyado ko, ang dami kong tao sa labas. Kinausap ko sila, hati-hati tayo. May na. Magkano saan mo? Ganito po. Ito, tanggalin mo ha. Bigay natin. Bob, ito ATM ko. Tiran mo ko. Magkano solicitation? Gano'n. Ito na. Pagdating ng re-election ko, binabanatan pa ako sa mangga. Alam niyo yan. At lahat na makakapanood nito, alam ko ng mga barangay. Wala si JTB, wala ko tanalog yan. Si JTB, hinakot yun. JTB, huwag niyo iboto si JTB. Again, hindi ko kinakalimutan yung sinasabi niyo. Pag sumandal ka doon, siya lang. Pero until now, no? So recently, di ba? Nangyayari nga, di ba? Nangyayari ulit eh. Pero, andyan ka pa rin. You see? Yeah, yun. Yun nga, second term ko, despite of that, 6 kami lahat re-electionist. May papasok na mabibigat. And who are they? DJ Bagaching, Science Reyes, and Jerica Estrada. 11 lang kami. Ibig sabihin, sa 6, plus 3 heavyweights, mayroon sa aming makakalawit sa incumbent. Yes. Whether you like it or not. Mababaklas. And one of them, Panduro walang ka pera nun. eh. First termer. Good thing, talagang ang Panginoon hindi natutulog. At alam ng Panginoon, nasa puso natin. At alam ng taong taga Sampalo kung anong ginawa natin. Nakaraos tayo doon. Nanalo tayo. 2019 na ito, no? 2019. At Nung dalawa, sa kasamahan kong incumbent, natalo. Si Wow. Bimbo Quintos at si Anton Capistrano. Na parehong may postura, may pangalan, may pera. Nataliwa sa akin. Nanalo ako. Third year, ito na, trabaho na. Patapos na naman ako. Patapos na naman yung congressman. Ang naging problema ko na lang talaga dito is I want to be the standard bearer ng partido at that time na sana ako mapili. Kasi pare-pareho kaming asenso at that time. Sana ako. And I'm hoping na ako. I'm hoping they can see my loyalty. Makita nila yun. And people know. Yeah. Ano ginawa. But hindi ganun eh. Of course, there are surveys. And ito yung the untold story. Siguro magamit natin ito as medium para malaman. JTB traitor, bakit iniwan yung nakaupo. And this is the real story. Kung bakit si Yorme ang pinili. Narinig nyo na yung mga kwento ko nung una. Wala ako sa radar niya. Pero pag merong mga choices, JTB, ayoko nang tumakbo ka. Yung down ka, Pero, hindi pa. kahit wala ko, ite-text ako niyan. Kahit wala na siya. Natalo siyang presidente. He never, hindi nakalimot siya na, kamusta ikot mo? Tuloy-tuloy lang. Maga, tanghali, hapon, gabi. You know, somebody na maggaganon sa'yo na, I don't know, no?
na alam niyo lang siguro pumuporma ako ng congressman. And alam na siguro ng kapartido this is under the bridge na nung pilian na. Very, very grateful. And when he told me na sanla mo ng laway, ikaw ang congressman. But you know, maraming proseso na may mga agam-agam na baka hindi kasi baka si ganito. And tinuloy niya yun. Ayaw pinili niya. And now you Unlike doon sa kabila, dalawa silang nililigawan ko parehong boss yan The comparison is this. Pag pupunta ako dito sa kabila, nasabihin sa akin, JTB, basta tayo ha, may survey tayo. Okay. Narinig ko na yan. Survey tayo ha. Survey. Kung sino sa survey Opo. Tatay Yorme. Tatay Yorme. Panatag ka na. Wala survey yun. Ikaw ang congressman. Laway na. Na kung tutusin, mas malapit ako dito sa pamilya na ito. Yes. Because of Boss Danny. Pag maglalapit ako dito, parang nahihiya ako. May konting ganun. Ano may gap? Hindi gap. Para bang, alam mo yun, meron tayong ganun Parang, oy, pag nilapitan mo, magaan ka parang, malapit naman, pero hindi kagaya. Pero hindi kagaya kay, may bigat ng kay boss. Pag text ka, may kailangan ka, diretso na. And he never said no. Punta ka dito. Bongbong yakap. Bongbong yakap. Kaya yun ang nangyayari dito. Hindi mo masasabing sumisip-sip pa ako sa kanya. I'm just true to myself. At basta lahat ng aral na ibinibigay niya sa akin. Even now, kahapon lang mag-text kami. Isa lang. Focus on the ball. Ignore all the intrigues na nakapalibot sa... Kung ano po nangyari nung nagdesisyon kayo na sumama kay Yorme. Kasi nagsimula yun, di ba, parang lunch yata o dinner meeting muna na pumunta kayo doon, kumbaga signifying na kasama kayo ni Yorme, na pinipigilan yata after po nun, ano po ang nangyari? Well, at yan, siguro this is the time na malaman. Araw ng Maynila yan, whole month yan. Talagang festive yan. And I was active in that activity. Akong nag-head nung Zumba sa SPTA. Sa akin in-assign yun. Very active ako. Nagbablog ako sa mga activities sa araw ng Maynila. Then, okay, close. Then one time sa session, yung dalawang kasamahan kong konsihal na malapit sa loob told me, mag-relax ka na. Ikaw na ang pinili ng asenso. Talaga. Ako ba't di pa ako kausapin? Total, nandiyan naman si Mayor. Puntahan na natin. Relax ka lang. Basta sinabi na kahapon, si JTB na ang kukunin natin. Other one, the majority floor leader also told me, lakas mo nga. Sumobra at ang dasal mo. Gusto ka ni Yorme, gusto ka ni Mayora. Bakit di pa ako, wala pa ako nakikitang away Kaya okay na yun. Ibig sabihin, pag isa lang. Yun na yun. Ba't di pa ako kasapin? Hindi, relax ka na. So, after hearing that, may sinabi lang sa akin, Mayoro wants you to be the standard bearer. Although, he loves the other aspirant. Napaisip ako, she needs me, but he loves the other aspirant. Gulo. Kailangan ako, pero mahal yung isa. Okay na rin, basta mahalaga ako. That's when I texted Yorme. Boss, ang po kayo. Hindi sumasagot. Yung pala, nagmamadyong. Walang iniisip na politika na Talagang literal. Nag-uubos lang ng oras.
Then, after 1 hour, tumawag siya. Oh, JTB, sorry, I missed your call. Opo po. Boss, ako po kayo pwede makausap. Sige, punta ka dito. Then we met sa BGC. Punta namin doon. Sinabi ko naman yung good news. Boss, para tanggulong po sa inyo, napaalam po sa akin, although hindi directly, na ako na po ang napili. Sabi niya, I heard about it. Okay. Tanong ko siya. No idea. Wala talaga, pare. Wala yung siya tatakbo ko, ha? Walang ganun. Ako nagtanong, boss, tanong ko po, tatakbo po ba kayo? Dito yung isipin nyo. Ito ba yung itsura ng tatakbo? Naka-short, naka-t-shirt. Ha? Wala pang ligo. Kung tatakbo ko, hindi nagpupuyat na ako, naglilista-lista na ako. Wala sa isip niya talaga. Basta ito isipin mo. Basta isipin mo tatakbo kang congressman, mag-focus ka, and let your leaders know that you are firm in running for congressman. That's it. Huwag mo isipin kung tatakbo ko, yun yung focus mo. Opo. The following day, meron kaming banding nila na mga kasama kaibigan ko siya. One of them is the brother, Councilor Philip. Sabi ko, Pep, mauna tayo mag-usap. Napaaga kami ng usap. Nung nag-usap na kami, that's when I told him, sabi ko, galing ako kay Yorme. Oh, nagulat siya. O bakit? Tatakbo ba? Wala pare, wala. Tapos sabi niya, hindi pare, tatakbo yan. Wala nga sinasabi, Pe. Di sinabi ko na sa'yo diretso, pare, tatakbo si Yorme. Parang sinabi sa'yo, basta sabi niya, ikaw ang congressman ko. You run. I will help in my own little way. And the usual na sinasabi ni Yorme. Yun lang. Hindi. Pare, tatakbo yan. Eh, wala nga sinabi. Paano ba pinipilit mo? Ang sabi niya, okay, ganito na lang. Okay, sakaling tatakbo, kanino ka? Basic ka. Ayun na. Lalim ng tanong, no? Dito nagsimula. Ay ko, pero, huwag mo akong pilitin sa mukha. Hindi, pare. Okay. Pare, I love you. I love your family. Pero kayo, kaya hindi ko iwan si Yorme. Boom! Parang yung lugar ay parang biglang dumilim sa kanya. Kita ko talaga yung change of Special. Okay, pare. Pare, it's your decision. Pare, tanda mo to. Sa decision mong yan, everything wala sa iyo. Alam ko yan. Parang I've been there. Magkakasama tayo ng panahon ni Era. Naranasan ko yan. So, you don't have to tell me that. Alam ko yan. Dahil sinasabi ko lang. Parang hindi ko sasabihin kay ate to. It's up to you. Basta tinanong mo lang ako. That is my answer. And that's it. The following day, the succeeding days, wala nang topic kundi yun. JTB. JTB left the group. JTB. Nakausap na ako naman. Pare, totoo ba yun? Pare, totoo ba yun? Pare, wala naman sinasabi si Yorme. Pinapili niya lang ako. Sabi ko kung mangyari. Alam ni Yorme yan. Wala pa siyang desisyon. Ba't ako nag-desisyon na? Na pwede akong maiwan sa pag tumakbo si Yorme senador o hindi siya tumakbo. Hypothetical yung question nila sa iyo, pero parang tinotoo nila. Walang declaration si Yorme at wala talaga siya. Sa isip na siya hinagap at that time. Hindi man joke yung... Ibig sabihin, kasi nalala ko yung sarili ko. Pasensya ka na, nagsalita ka na pala. Hindi naman tatakbo siya. Hindi, wala na, namili ka eh. Pwedeng gawin sa akin iyan. Pero again, lagi ko sinasabi, itong tinataha ko laban na ito. Basta I'm firm with my decision. I will going to run. Sasama ako kay Yorme, tumakbo man siya o hindi. No? And then, whatever the results may be, I leave it up to the wala naman nakakaalam eh. Maaaring nabobola mo yung tao, maaaring nai-impress mo yung tao, maaaring hindi ka nabibilib sa'yo, maaaring ayaw ka nito, maaaring binapaksa ka nito. Pero walang nakakaalam ng iniisip mo at saka nandito mo, hindi yun. Alam niya kung sinong mananalo. Nakaguhit na yan, hindi lang natin alam ngayon. Yes. Bahala tayo, mananalo kaya tayo? Malakas ba tayo? Kamusta ang survey? Maaaring sa baba, sa lupa, ganun tayo. Pero sa taas, alam niya na yun. Nakaplano na.
And I leave it up to it. Kaya nga tayo nagdadasal eh. Para ka nagdadasal ka. Nagdadasal mo, sana po, pagbigyan niyo po ako dito. I leave it up to you. Kung ano pong plano niyo sa akin. Ganun ang dasal. Pag sinabi mo, sana pakanalunin niyo po ako. Paano pag hindi ka nanalo, galit ka sa kanya. Di ba tayo nga iniiwasan niya natin para hindi tayo magalit sa tao. Wala namang obligasyon. Wala ka obligasyon, kunyari. Pare, pero muna akong 5,000 dyan. Hindi ka na pagbigyan. Tampo ka na sa akin. Ikaw ang gumawa ng tampo. So, you never expect. You never expect. Mas paano po umantong sa punto na yung nakatanggalan na ng mga committee? Well, doon na yun eh. Yun. Idudugtong ko doon sa nangyaring umalis, nagdesisyon na ako. Then, eto na. Biglang may na-invite na si Yormeng dinner lang ng mga konsihal. Napalitaan nila. Nagpatawag na rin sila. Then, after 1 week, eto na. Nag-session na sila ng patago na hindi pinala. So parang yung dinner na tinawag ni Yorme, parang may tama bang sabihin na medyo hinadlangan o medyo wag kayong pupunta diyan, may parang ganun ba? Wala eh. Wala, in-invite niya lang. Alam mo 'yon? Blanco lahat. I mean, sa kabilang side, sa side nila Lacuna. Parang meron bang na, wag kayong pumunta o pag sumama kayo diyan. Well, I cannot answer. I cannot answer kung may gano'n. Although, may naririnig tayong gano'n. The mere fact na after that, nagpatawag naman sila, kinordon sila. At may mga kanya-kanyang kwento yung kasamahan ko kung paano sila kinausap. Dito lang kayo, dito lang kayo. Pero yung situation na nangyayari, parang connect the dots. Connect the dots. Connect the dots. Tapos Magkikita mo siya eh. Sometimes, sabi mo nga, napapaisip ka, lahat ba ito ng pangyayari? Parang nakikiayon sa'yo. Nakikiayon sa sitwasyon, nag-a-align. Nagkaroon na ng ganyan, tanggalan. Parang na nangyari, parang nagkasubukan eh. Kasubukan. Tapos doon na nakita yung JTV na paano magsalita, paano manindigan. Although prior to that, wala pang gano'n. Gano'n ako talaga magsalita eh. Even the time of ERAP eh. Wala lang live. Yes. Kaya baka na sinasabi, si JTV pinupolitika yan eh, nag-grandstanding no. Pero again, it's always pride. Pride. Ito yung naging output. kung ano yung tama, kung ano yung tama. Siguro, records would bear me out. Sa records, sa journal, makikita mo. Parang tayo nagsalita ng panahon ni ERAP. The respect was there. Pero kung paano mo ilabas yung nasa loobin mo, ganun na ako eh. How did you take on the role na itong mga konsehal na na-identify kay Yorme, kayo po parang tumayo na na leader dun sa mga kasamahan niyo po eh. Paano po ba nangyari yung buong? Well, siguro doon na sa floor. Okay. Nung nakikita kung sinong pinaka-vocal, kung sinong naghahayag ng salita, siguro nagkakaroon na ng tawag dito, domino effect. Kamatay mahihiya. Si JTV nga ito nakikita. Nandun na yung damayan. Totally, isa naman yung pinaglalaban namin dito. Basta pinamukha ko lang, sinabi ko lang sa kanila, basta tandaan nyo, pare-pareho lang tayong halal dito. The rights and privileges of each and every counselor is the same. Sa bawat isa. Walang superior dito. Okay, meron mga veterano, give them that privilege. Pero para sabihin na ikaw, bago mo ka lang, huwag ka magsalita. No? I'm teaching yung mga bagong counselor na neophyte na dapat gano'n. Dahil lagi ko sinasabi kapag may mga salitaan. You need to speak up. Mas mabuti na po ito nagsasalita. Okay sa mag-iwan tayo ng kasaysayan o ng memories dito sa mga iiwan natin, walang ganito na hindi alam. Ayoko maging school bukol itong konseho ng Maynila. This is the capital of the Philippines. Walang grandstanding, kahit patayin niyo yung camera, I will do the same thing. Kasi ako yun. Ano po yung mga naranasan na ginagawang pang-iipit? Meron po bang mga ganon sa mga proyekto nyo, sa mga... Marami yan. Aside from the fact na nawala ng trabaho at sahod, actually sahod, yung mga staff ko. Kasi yung trabaho hindi ko pinutol eh. Tuloy yan, hindi mo pwede yan. Tuloy ang trabaho, pero yung sahod, ginawa ko ng paraan. Okay?
Ano yung mga naputol? Ako, ang advocacy ako is, alam na, sports. Mag-bola, mag-droga. Lagi kong hinihiram yung tapitan. Hindi para sa akin. Kundi para sa mga taga-Sampaloc na gusto lumaro, hindi makakuha schedule. Lalapit sa akin. Konsyal, pwede kami lumaro. Saan kayo? Dito. Sige. Tatawagan ko yun. May lalaro sa atin taga-Sampaloc na hindi talaga makakuha schedule. Laro. Konsyal, pwede ba kami mga SK dito? Kasi meron kaming, kailangan lang namin itong last week. Sige, gamitin yung schedule. Pag meron akong paligan ng volleyball, basketball, doon. Mga taga-Sampaloc eh. Yes. At binibida natin, itong pasilidad natin. Hopefully, pagdating ng panahon, mas gumanda pa ito. Pero gamitin natin to because ang may-ari nito, lungsod ng Maynila. Unfortunately, o dahil sa nangyaring yan, tumawag na lang sa akin yung caretaker doon at sinabi, lahat ng schedule ko wala na. Hindi na ako pwedeng lumaro doon yung paliga ko, hindi na pwedeng gamitin yun. So, balik kami sa kalye. Batang kalye naman tayo. Kalye-kalye tayo maglalaro. Nakakalungkot lang kasi hindi naman ako dinidinay nila ng pagkakataong makagamit. Taong bayan. Yung taong bayan, yung mga kabataan. Oportunidad na lang. Yung mga mahihilig sa basketball, volleyball. Kasi kahit magpatawag ako doon, hindi ipapagamit sa akin. Because, sige, politika eh. Pati yung pagbabakuna ko sa mga asot pusa na naging advocacy ako, kaya tayo naging pet lover. Humihingi sa akin ng dispensa yung taga-BRB. Ponsi, pasensya na po, tinawagan na po kami. Hindi na po kami pwede bumaba sa inyo. You see, para mapakita mawalan ako ng programa at proyekto, puputulin lahat. Aside doon sa mga nawalan ng sahod, pati facilities talagang i-delay sa akin. Walang kawawa taong bayan. Hindi ako. Yung taong bayan na pinagsisisi. Sa kanila naman yun eh. Sa kanila yun eh. It's not the property of them, it's the people's property. Hindi. Kahit sinong umupo dyan. But yeah, that's the reality. We're in politics. Tapos po yung sa konseho, do umabot pa po sa punto na kailangan nyo pong mag-file pa ng po sa kanila para po ano po bang nangyayari po ngayon sa konseho? Actually ngayon presentation of the respondents evidence sila naman ngayon ang kino-cross-examine, direct examination. So mabigat sa amin yun na sasampahan mo ng kaso yung kasamahan mo, kaibigan mo. But we need to do that para mapakitang yung pakikipaglaban mo hindi nandun. Gusto mo makakuha ng order from the court kung sinong tama at mali. Sinong namulitika. Clarificatory, para once and for all. Sa mata ng tao. Para hindi na maulit in the future. Hindi na maulit. Para yung mga susunod na henerasyon, oy, bawal yung gagawin yung yan, ha? Correct. Nangyari na yun ng panahon nila JTB. Naganto kayo, na-ombudsman yan. So, something like that. So lumalabas po ngayon yung minority po? Ganun pa rin ba? Ganun pa rin. In reality, kami ang dominant minority, but sa loob, we are not recognized by the majority because they have the numbers. Pero ngayon po, kayo po ay 18, tama po ba? 18 kami. Sa kabilang side, 20. 20. Wala lang. Kung tutusin, kayo dapat kahit saang parlamento, kayo ang minority talaga. Kayo po dapat ang minority leader, pero hindi po ganyan yung nangyayari ngayon sa Konseho ng Maynila. At yun po yung nilalabanan nyo po. Na mali naman talaga. Kahit saan mo tingnan. May word dyan abangan. That's why may word din niya yung tyranny of the majority. Ginagamit nila yung kalang numero para lahat matapalan. Hindi kayo pwede. Kaya nga nung usapin tungkol sa budget, sa increase ng hindi namin kumbaga there are certain rights na meron dapat yung minority leader, yung minority na hindi maibigay sa inyo. Yes. Dahil hinaharangan kayo taking your rightful place as the minority. Kasi pag kami naging legitimate minority, pero kami entitled kami sa mga membership ng committee. Pag naging miyembro kami, automatic na member, minority floor leader, automatic akong member ng lahat ng committee. At meron akong boto pagdating ng deliberation ng committee hearing. Na ngayon wala. So, pwede nyo ma-question lahat ng mga Pag nagbotohan kami, meron kaming boses. Pero dahil hindi kami recognize, pag nagbotohan ng committee, ng decision nila, kahit hindi kami pwede magtaas kasi hindi kami part ng committee. Kahit na magsalita doon, pero pag nagbotohan yung committee, hindi kami kasama sa bilang kasi hindi kami officially part ng committee na recognize.
Kung hindi po ba labag sa batas po yung ginagawa po? Lapag na lapag. Lalapag na lapag. That's why we went to the proper court. We went to the court, the regular court. Si yan. At Yung sabihin ko, yung kaya niyan, ganun din. Labag din sa batas yung ginawa sa kanya. Pero, yun, kinasuhan, bumigay din. Di ba? Bigay din. Pero yung kaso tuloy. Oo. Because the damage was done. Yes. Hindi naman pwedeng sabihin niya. Hindi kasi maging magandang president na gano'n. Mga Porket magkalaban pwedeng gawin in the tayo, future. Pwede yung gawin niyo sa... What on the other side, no? Nabubuksan sa taong bayan. Yung kamalayan. Yes. Nalalaman ng tao. Yung importansya. Ganito pala. Kasi hindi na, even me, hindi ko Di ba? alam yung... Oo, ordinary. Maraming hindi ganyan pala sa konseho. Oo. Hindi siya nag-aaway. Ito pala ang role ng konsihal. Hindi pala yung magpe-feeding kami, hindi magpapabasketball kami doon, hindi iikot kami sa patay, hindi pupunta kami sa birthday. Part yun, para bumalik kami sa kanila. Pero ang pinakatrabaho, ito. I mean, somehow itinataas mo yung antas ng profession ninyo bilang konsihal. Pagdating sa budget, sa Pati ordinance. para sa mga panaghahangat, hindi ko pala kaya yan. Kailangan maghanda rin ako. Kailangan may edukasyon ako. Dapat meron akong, Kailangan may starting point na hindi pala pwedeng takbo lang ng takbo. Hindi pwedeng takbo ng takbo kasi gusto mo tawagin kang konsihal. Ito, JTV, yun na sa iyong pagtakbo naman bilang congressman. Kamusta naman ang nagiging feedback ng mga tao and ano ba yung mga pangarap mo sa Sampaloc kung sakaling ikaw ay pagbigyan na maging representante nila sa Kamara? Well, thank you for asking that. Yung ating pagbababa, mataas ang moral natin. Mararamdaman mo naman sa tao yan. When you go around, umarap ka sa tao, nakikipag-usap ka. Pag nakikita nilang, wala to. Mararamdaman mo yun. Disappointed ka doon. Pero hindi. Pagkatapos ng araw na yun, gusto mo bukas umarap ka uli. Kasi mukhang effective. Mukhang nako-convey mo yung message. Mukhang nakukuha nila. Especially, pag umikot ka, narinig mo sa kanila. Uy, napanood namin yung sa YouTube, ha? Ganun pala, ha? Tama yung ginawa mo. O, tama yung ganito. Mali sila doon. Naimulat mo. Ganun pala. Ganda nung sinabi mo doon. Naimulat mo, mabubuksan mo ang kamalayan ng tao na gano'n. Now, you're asking, anong mga plano mo? The very reason why I filed my certificate of candidacy as congressman, unang-una sabi ko, tapos na ako. Hindi naman ako nagmadali eh. Hindi naman ako first term, second term, pagtapo na. Tinapos ko tong term ko. Pangalawa, tapos na rin yung incumbent. Although despite of the fact na pinatatakbo niyo yung kanyang may bahay, nakarapatan din naman niya yun. Wala namang sabing bawal doon. Pero we're speaking of kahandaan. Sabi ko, ito, kongreso ito, gawaan ito ng batas. Oy, JTB, marunong ka lang naman magsalita, pero may mga batas ka bang ginawa? Alam naman natin, may mga ginawa kaya. At lagi kong binabanggit yung tapat police school ordinance, the zoning ordinance, the 500 monthly allowance sa senior citizens, sa yung anti-muffler, yung the LGBT, and so many more. Even sa resolution. Ito yung mga trabaho ng congressman na pareho rin ng trabaho ng isang konsihal, pero sa mas malawak na aspeto na usapin. And I think I'm prepared for that. No, when it comes to the social welfare, yung ginagawa ng congressman ngayon na namimigay ng tupad, AIX, financial assistance, scholarship, tupad. Lahat yun, gagawin lahat ni JTB pag nabigyan ako ng pagkakataon. Walang question doon. Lahat yun, ipagpapatuloy yun. Iibayin ko lang ang sistema. Kasi nagiging sistema ngayon. Kapag, let's say, nakaupo ka, ang focus ng pamimigay sa leaders eh. Kaya, pag may kausap akong tao, 800 yan, 1,000 yan, tatanungin ko sila, nakakatanggap po ba kayo? Sasagot sila, hindi eh. Sino nakakatanggap? Bilang sa daliri eh. So, merong problema. Maingay yung pamimigay, pero hindi nakakababa sa tamang tao. Kaya lagi ko sinasabi, pag ako nabigyan ng pagkakataon, I will change the system. I will talk to the barangay officials in general. Sabihin ko sa kanila, total tumakbo naman kayo para tumulong sa mga constituents ninyo. Yes. Hindi para sumipsip sa kong, baka meron naman dyan. Yun ang naging practice. Barangay official ka, leader ka, bigyan ka 3, 5, 4, 10.
ang tendency, yung binigyan ko leader, nag-attempt na ipamigay lang sa kapatid niya, sa magulang niya, sa barkada niya. Hindi natutumbok yung gusto ng gobyerno na ibaba yung suporta sa talaga nangangailangan. Ako, pag mabigyan ng pagkakataon, I will do what I will do is ganito. Ito listahan. Chairman, kagawad, sino dito mga may nangangailangan? Sino dito may sakit? Sino dito gustong makapagtapos ng kapos? Sino dito kailangan ng mga gamot? Unahin natin yun. Meron akong babaksak sa barangay nyo eh. Di yun ang unahin natin bigyan. In that way, yung pera sa gobyerno na ibaba doon sa barangay, na tama. At yung nabigyan mo, nasa pool. At pantay-pantay. Pantay-pantay. Walang bawas. Hindi pwede. Leader ko to eh. Ready? Kasi ito. Mark. Ganyan sa'yo. Hindi pwede ngayon. Bahala na kayo. Kailangan pa. Thank you, Kong. I love you. Tapos usapan. Next year, ganun. Hindi. Scholarship. O, tama. Merong grade, 85 yata pataas. Tama yun. Magagaling na estudyante, bigyan mo ng premium. Bigyan mo ng reward. Scholarship. Although, may mga estudyanteng mababa ang grade, hindi dahil mahina ang ulo. Kung hindi dahil, mayroong pinagdadaanan sa bahay. Maliit ang bahay. May sakit ang tatay, may sakit, pero gusto mag-aral. Ano bang makagawa ako? Maglikom ako ng pananalapi para dito sa mga estudyanteng ito na kahit na yung grades palakol, pero mahirap, gusto mag-aral. Bigyan ko ng pagkakataon na makatulong ang gobyerno dito sa mga ito. Kasi naranasan ko pinag-aral ko sarili ko. Alam ko yung value ng education. Sinong tutulong dito? Mabuti na lang, nagsumikap ako. Working student ako. Paano kung hindi ganun? Paano kung yung estudyante nag-give up? Nagtatrabaho na lang ako, hindi na ako mag-aaral. Kasi kung bubuhayin mo kung yung inspirasyon nila. Inspirasyon. At saka, yun, bibigay sa akin pagkakataon, hindi ko sasayangin. Para pagdating ng panahon, natapos ko yung termino kong congressman. Somehow, masasabi nila, ito ako ngayon. Doktor ako, nurse ako, abogado ako, engineer ako. May disente akong trabaho, nakatapos ako. Kasi yung congressman natin, naalala. Salamat sa gobyerno. Salamat sa gobyerno. Na binigyan tayo ng Na ginamit lang tayo ng pagkakataon na makatulong sa kanila. Meron po kayong mga dream na proyekto para sa Sampaloc? Yeah. Mga big ticket na ano po bang... Yeah. Kasi yung kay Yorme, meron pong yung malalaking paaralan, di ba? 2 paaralan. Ano pa po bang mga gusto nyo makita pang mangyari sa Sampaloc? Diyan, magtutulungan kami ni Yorme. Once na manalo siya, manalo ako. Yung pagkalabit ng isang congressman sa isang ahensya. Lalo na may gusto si Yorme. Ako, pangarap ko siyempre, yung pinag-aralan ko rin, ang Moises Salvador, somehow, mapaganda ko rin. Boss, pagtulungan natin ito. Pondo ka ba? Men ako. Pero baka pwede ako makahingi sa Department of Education. Matulungan tayo. Madagdagan. Maging maganda rin, maging moderno rin. Yung mga basketball court natin, hindi ito sasabihin, sports na naman si JTB. Hindi. Pag pinagawa mo yung mga basketball courts, multi-purpose ito eh. Magandang court, moderno, kaaya-aya, pag umulan, hindi tigil ang laro, pumapasok ang tubig, ibig sabihin, maayos, tabla. Yes. Imbis na sa baba yung laruan, gawin mo nang i-elevate mo na, kagaya nakikita ko sa ibang distrito. Nasa taas ng laro, at yung baba, gawin mo maayos na barangay mo na disente. Tapos magkaroon ka ng isang opisina doon. Sana, hoping na magkaroon ka ng opisina para sa mga senior citizens na nandoon yung butika, natatawag ating butika, na napaglalaanan natin ng pondo para magkaroon ng mga gamot doon. Aside sa mga gamot na ibinibigay ng health centers. Yun ang magkinaganda kapag ang mayor, congressman, magkakampi, pwede kayong magsanggunian. Boss, paano ba to? Pag sinabi ni Yorme, sige, total may mga gamot ka, baksak mo sa mga health center natin para makatulong. Boss, pwede ba ako magpagawa ng isa kong butikalye para sa mga senior at mga ibang mga residente natin na nakailangan mo? Sige, tulungan tayo. Pero kung ididikit dito sa health center natin, dito ka. Para lahat sakop natin. Tapos yung mga gagawin natin moderno na basketball courts na yan, maaliwalas, maayos, para pag nagpatawag tayo ng mga senior citizens, mga kababayan natin,
hindi na yung manghihiram pa sa akin ng electric pa, nagpapaypay. Oo. Ay, umulan. Oo. O may tent ba tayo? Maayos, maaliwalas. Para lahat ng program, lahat ng Komportable activity, sila. komportable. Hindi na siya pang basketball, naging Hindi sentro siya lang, ng komunidad hindi. eh. Magagamit siya all purpose. Yun ang sinasabi natin na dumating yung time na gano'n. Pwede pala. Yung naging vision ni Yorme na 15 years ago, wala ito. Itong Manila Zoo na ito, ganito. Pero makita natin Manila Zoo, wow, sosyal. Gusto natin, wow, itong court na to dati ganito lang. Wow, may electric pa ng malaki sa taas. Parang sa mga simbahan. Yan. Yan ang vision natin sa Sampalo. Yun ang Okay, hinakapon. yun na lang Sayang kasi. yung pagkakataon. Yun na lang kasi hanap ng tao. Komportable. Na galing sa gobyerno. Mag-aasikaso. Yun na. Bigyan sila ng oportunidad at bigyan sila ng ano. Yeah. So may any message po para sa mga ano? Last, lagay ko nga, a message for the people of Sampalo. Sampalo. Well, ang aking message, unang-una siyempre nagpapasalamat ako at binigyan nyo ng pagkakataon si JTV na makapagsilbi sa inyo, makapanungkulan sa loob ng almost 9 years now. At samantalayin ko yung pagkakataon na sa darating na panahon, sa tamang panahon ng pagpili, ay makita itong ating vision, itong ating mga ginawa o mga resibong tinatawag para maging pamantayan ninyo. Lahat ng tumatakbong yan, may mga vision, mission, objective, projects, program. Pero yung kaibahan ni GTV, yung kahandaan natin, yun sana ang makita ninyo sapagkat itong tatakbuhin natin posisyon, alam natin yung trabaho nakaatang dito. Kaya magkikita-kita po tayo sa mga darating na panahon sa inyong mga lugar. Maraming salamat po. God first. Manila, God first. Ayun mga kaibigan, this is Channel Reds, Models of Manila, and Boss ng Bayan. Kung thank you po sa time ninyo. Alam kong may session ka pa after this. Magkakawag ka pa. Wala, nag-aabang-abang lang kami. Abangers lang. So anyway, maraming salamat ko sa time. Yeah. At sa ating mga batang isip pa. Ingat po tayo. God first po, Pilipinas.